So ito yung gagawin natin ngayon. Ang init pa naman. So palit tayo ng compressor. So ito yung papalitan natin. May leak dito sa may body niya. So LRA 63 yung papalitan natin. Yung ipapalit natin is LRA 64. 380 volts, 60 Hz, 3 phase. So samahan nyo kami guys. Ang init pa naman. Init guys. So ito yung gagawin natin step by step para din sa mga baguhan na sa larangan na to, para meron din silang idea. So magpalit tayo ng compressor step by step. Hindi ko masyadong iniksyan yung video para makita nyo, lalo na sa mga baguhan, kung paano tayo magpalit ng compressor. Okay, so una guys, magligtis muna tayo dahil hindi namin ito nahanap yung leak, kung nasan yung leak. So ngayon, kala namin kasi dito yung leak dahil nandito yung maraming langis or oil. So ngayon nag-apply tayo ng nitrogen sa system dahil nga naubos yung freon. So hindi namin mahanap-hanap talaga yung leak. So ito yung bagong compressor na ikakabit natin dahil nung check up natin, bumigay na yung compressor dahil gumagana siya na walang freon. Ngayon, kailangan nating ma-rectify yung leak or mahanap yung leak para mahinang natin. Dahil nga bumigay na yung isang compressor, hindi pwedeng magpalitan naman tayo ng compressor na hindi natin mahanap yung leak. So nahirapan kami. So susubukan nating tanggalin dito sa may loob. Baka nandito sa loob yung leak. Dahil nga hindi naman mahanap sa may likod. So tinanggal namin yung fan bleed para maka-access tayo ng maayos. Baka nandito yung leak. Mali pa yung binili na filter dryer. So malaki. So check lang muna natin. Hindi muna tayo magpalit ng filter dryer. Baka sakaling hindi siya nagbara. So yun nga guys. Nandito pala sa likod ang leak. At saka hindi pala sa condenser coil. Dito pala sa body ng compressor. Kaya hanap kami ng hanap. Pinabutan kami ng 1 oras. Kasi akala namin sa condenser coil. Dito lang pala sa compressor body. Tapos tumalsik lang siya dun. Kaya nagkaroon ng langis yung condenser coil. So yan, binabalik na namin yung cover para hindi tayo mahirapan. Dahil halos kalansay na yung unit. Para lang mahanap namin yung leak. So ngayon, nandito lang pala sa compressor. So hindi na tayo nahirapan pa. Hindi na tayo maghihinang. So ito yung lumang compressor. Ito yung bagong compressor. So ngayon, subukan nating papaganahin muna itong bagong compressor para sigurado. Check lang muna natin yung power supply niya. Baka magkabaliktad. So check muna natin para sigurado yung compressor na bago. Okay, 3.6 ampere. Okay yung pumping niya, suction niya, okay naman. So tanggalin na natin yung lumang compressor. Bubunutin lang natin dito sa may discharge at saka suction pipe or joint para mabilis lang din natin maikabit yung bagong compressor. So ang init dito sa Saudi guys. Summer na kasi ngayon. So ang init, nasa mga 45 na ngayon. So yan, nabunot na natin yung suction at saka discharge. Tanggalin lang natin itong compressor na luma para may kabit natin yung bago. So paalala ko lang sa inyo guys, magkabit tayo ng compressor lalo ng ganito. 380 volts na kasi ito guys. So minsan baka magkamali yung bumili dahil yung may-ari ang bumili nito. Talagang i-check natin yung body nameplate ng compressor. Baka mamaya 220 yung nabili na compressor. So i-check natin. Paalala ko lang sa inyo lalo na sa mga baguhan para hindi tayo mag-back job. So yan, ready for bracing na yung joint natin. So nag-plasing na pala tayo kanina guys. Hindi lang natin na kuna ng video
So pasensyahan nyo na, hindi ko na ipakita. So nag-flashing tayo ng R11, tapos pinlasing natin ng nitrogen. So hindi natin na kuna ng video dahil naghang yung cellphone ko. Pag sobrang init kasi maghang itong cellphone ko, tapos kailangan pang palamigin bago mag-switch on ulit. Okay? So yan, nahinang na natin. Yan yung hinang natin guys. Ayan o. So sigurado na yan guys, kitang kita naman eh. Pero i-retest pa rin natin para sigurado, para wala tayong back job talaga. Saglit lang naman yan eh, meron naman tayong nitro. So yan, okay lang. Tapos dito sa may condenser coil din, dahil nga winasak na ng kasama ko to dito dahil hindi nga mahanap. So yan, nag-vacuum na tayo. Vacuum lang natin guys na kahit 1 hour pwede na yan habang nagkakabit tayo ng mga body cover. So dito yung leak sa may body nya. First time kong naka-encounter ng ganitong leak sa compressor guys. So ngayon binilay ko yung freon para hindi tayo mahirapan magkarga mamaya-maya, para mabilis papasok sa system yung freon dahil mainit eh. So binabalikan ng kasama ko yung fan bleed tsaka yung mga cover. So ito yung hihinang natin. Safety tayo dyan, kita-kita eh. At saka copper to copper guys, walang problema yan, walang back job yan, sigurado yan. So yan, nakikabit na natin yung mga cover nya. So mamaya-maya karga na tayo ng refrigerant 410A. At again, palala ko lang sa inyo guys, pag magkabit tayo ng bagong compressor, i-check natin yung lumang compressor, yung bolts nya, at saka refrigerant nya. Wala tayong palpak. Dahil ngayon, peace out na yung 22, pero meron pa rin makukuha tayo dun sa market. Okay? So yan, nagkarga na tayo para makapahinga na tayo. Ang init, alas 12 na. Karga lang natin, dahan-dahan lang tayo magkarga guys, hindi lang tayo biglaang magkarga, lalo na pag gumagana na yung compressor, para hindi mabigla. Tapos dahan-dahan lang sa karga, tapos monitor sa running ampere ng compressor. So switch on natin tong breaker para ma-start up na natin yung bagong compressor. Tapos i-on natin dito, lagay lang natin sa 18 para tuloy-tuloy yung gana niya, makapagkarga tayo ng maayos. So yan, ready na yung mga kasamahan ko, pinagbababa na nila yung mga gamit. So antay lang tayo guys, mamaya-maya gagana na ito. So naka-timer lang ito. So lagay lang natin tong power supply ng magnetic contactor coil. So yan, gumana na. Check natin yung karga natin. Saan yung discharge pressure, running ampere natin, so mababa pa. Suction pressure nasa 100 pa. So karga pa tayo, kulang pa tayo ng karga. So yan, 120 na. So tigil muna tayo ng pagkarga, obserbaran muna natin para makasirculate maayos yung freon sa system. Alalay lang pagkarga, dahan-dahan lang, monitor tayo lagi sa running ampere at saka suction pressure at saka discharge pressure. At lalo na sa running ampere ng compressor, kailangan hindi tayo lalampas doon sa maximum na nasa body nameplate ng compressor. Okay? So yan, 120 yung suction pressure natin, 7.5 yung running ampere natin. So yan, malamig na yung piping, lamig na. So yan, okay na. At thank you guys sa panonood. Kung meron kayong mga katanungan, huwag kayong mahiyang mag-iwan ng comment sa baba at subukan kong sasagutin yan. Okay, thank you.